Hi everyone! Nandito tayo ngayon sa Diwata para sa Overload para subukan yung kanilang fried chicken. Tignan natin din yung pagbabago or improvement dito sa lugar na ito. Ito yung bagong gawang bubong, tapos yung flooring dito sa Diwata para sa Overload. Napakalaking tulong nito lalo na ngayong tagulan kasi hindi na mababasa yung store, hindi na rin mababasa yung mga customer ni Diwata kasi meron na siyang bubong at saka yung flooring is naglagay na rin sila ng semento. Ginawa na nilang semento yung flooring para maiwasan din yung mga langaw kasi yung mga tira-tira kasi na pagkain sumisingit yung sa gitna ng bato, so nag-uumpisa yung mga langaw. Pero since pina-flooring na niya, hindi na magiging maputik. Napakagandang improvement nito. At saka meron din dung sa gitna ito, yung malaking parang payong na to. Naglagay din siya niyan para mas maraming customer na ma-accommodate at makakain din sa gitna. Ito yung fried chicken dito sa Diwata para sa Overload. So nakikita nyo, sobrang laki ng chicken niya. Halos ma-cover na niya yung buong plato sa sobrang laki, napakasulit. Tapos dito kukuha ko ng kutsara. Dito nyo na kukunin yung kutsara, hindi na dun sa table dati kasi nasa table pa yung mga kutsara. Tapos magpapalagay ako dito ng kanin. So yung 1 scoop ng kanin is para sa akin sulit na ayun napakadami niya. Napakadami na niya na halos kalahati ng plato is mapuno ko ng kanin. Sobrang sulit na nito, parang hindi na ako babalik-balik kasi ang hirap nung pupunta ka dun sa pwesto mo tapos alis ka, pupunta ka uli. So mas maganda kumuha na kayo nung kaya nyo ubusin. Dito lalagyan ko ng condiments itong sabaw. Ito garlic, tapos yung chili, tapos onion spring. Dati kasi is hindi ako nakapaglagay kasi nahiya din ako, ang dami kasing tao. Tapos kada table isa lang kasi may ganyan na condiments So ngayon, walang masyadong tao during this day is makapaglagay na ako ng condiments. So nilagay ko muna yung sabaw dun sa gilid. Tapos nilagay ko yung sabaw sa kanin. Natuwa ako dito sa sabaw na to kasi ang sarap talaga. Ang sarap talaga ng sabaw niya. So itong chicken na to, mapansin nyo, napakalambot, napakasarap kainin. Crispy yung niya, breading. Tapos yung laman ng manok, napakadami. Parang katumbas to, itong manok na to. Katumbas siya ng 2 manok sa fast food chain. Parang ganun ganun ko siya nakikita. Tapos yung kanin naman niya, mas lalong sumarap ngayon. Hindi na siya malagkit. Saktong-sakto yung lasa, yung pagkakaluto. Tapos itong manok, makikita nyo, kahit ginagamitan ko siya ng plastic spoon, is madali ko siyang nakukuha or nakakat dito sa manok, dito sa plato. Kasi yung manok niya is tingin ko na marinate na siya. Kaya talagang malambot yung meat nung manok. Kaya madali lang siyang makuha kapag makuha yung laman kapag i-slice nyo gamit ng spoon. So malaking tulong din yung magandang preparation na ginagawa nila. Ang sarap din ng lasa niya, pati yung breading kapag hinalo nyo yung manok tabay sabaw dun sa may kanin, ang sarap ng lasa, napakasulit nito lalo na kung nagtatrabaho kayo sa isang company na malapit dito. Malamang ito na yung araw-arawin yung kainin kasi sobrang sulit niya. Sa halagang 120 pesos is meron ko lang soft drinks, chicken at saka itong only rice. So kung malakas kayong kumain, ito yung pagkain na napakamura na pwede nyong kainin araw-araw. Pagkatapos kong maubos yung fried chicken, hindi ko napansin na ang dami na palang tao. Mahaba na rin yung pila dito sa bilihan ng pares at saka chicken. Tapos dito sa mga table halos mapuno na rin. Maganda yung mga improvements na ginawa nila dito. Next video ko subukan kung isa-isahin kung ano yung mga nakita ko na improvement dito sa Diwata para sa Overload. So if ever bibili kayo nitong fried chicken, sobrang sulit nito mga idol. So if ever na nagtitipid kayo, ito yung kailangan na pagkain if ever na malapit lang kayo dito sa lugar na ito. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.